Yun, ito na yung part 2 natin guys sa ano, welding journey ko sa dito na tayo sa pag-interview ng employer. Pagpasok ko pala sa sa room, mayroong tatlong tao doon, yung employer, yung staff niya at yung staff ng agency. Um, yun ang by the way, ang agency ko pala guys ay ano, Caves Treasure Manpower Construction and Corporation. Yan, shout out dyan sa mga staff dyan. Salamat sa inyong pagtulong at karating tayo dito sa United Kingdom. Yun, balik tayo guys dun sa interview ng employer. Pag upo ko, tinanong ako ng employer kung ang pangalan mo, yun, introduce yourself, ganun. Yun, introduce yung sarili mo, sabihin mo. Tapos, tanong naman siya ulit kung ano ba daw kaya kong gawin sa pag-welding. Pero, in English yun guys, kasi mga British yun sila eh. Tagalog lang natin dito kasi, pangit tayo mag-English at maraming basher na Pinoy. Yun. Ayun na nga guys, yun yung tanong ng employer, sabi ko, yung sinagot ko. Doon na papasok yung sales talk strategy mo yun guys sa sarili mo kung paano mo siya describe yung sarili mo, yung mga experience mo, yun. Simulat sa yung mga nandun sa resume experience mo yun. Sabihin mo kasi doon sila babase habang nagsasalita ka. Tinitingnan din nila yung resume mo kung magkaano ba, may comparison ba, ganon. Yun, tapos ang advice ko lang dyan guys, kahit welder yung in-applyan nyo, pero ang marami kayong experience na trabaho sa construction, basta mga metal job, halimbawa may skilled kayo na electrical, yan, or kahit mason, ganyan. Pwede sabihin nyo guys, driver, ganyan. Advantage yan guys at dagdag points yan para sa kanila. Yun, tapos yun sinabi ko doon. Marunong ako mag-operate ng operate ng machine. Ito yung mga CNC machine. Yan. Or gas cut. Yun. At sabi ng employer, i-cut natin. Sabi ng employer, hire daw, you're hired. Sabi niya. You're hired. Tapos, nagtanong siya kung kailan ko daw gustong pumunta ng United Kingdom. Sabi ko, as soon as possible. Ganun na lang nasagot ko guys. Kasi wala nang mapasok sa isip ko eh. At yun, doon na tanggap tayo. Tapos, cut natin. Pagdating ko sa bahay, naka-message na sa akin nag-message sa akin yung agency na maghanda na daw para sa IELTS exam kasi may exam po yung dito sa United Kingdom. Kailangan ipasa mo yun. Yun, pag-usapan natin sa susunod guys, yung preparation ko para sa IELTS at kung paano ko siya naipasa. Dito tayo sa part 3. Salamat.